So eto na mga kapatid, ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, no? Binalikan ko po mga kapatid itong mga naging statement ng driver sa kanyang mga media interview, no? Itong driver ni Yusek Cabral. And mga kababayan, no? Hindi naman po tayo eksperto, hindi naman po tayo investigador mga kapatid. Pero masasabi kong familiar ako ng kaunti, no, sa lugar ng Baguio. Kasi nga dati mga kababayan, no, tumira po tayo diyan ng mahigit kulang-kulang 1.5 taon, no. So noong binalikan ko mga kabatid, itong naging salaysay, no, ng driver ni Yusek Cabral, mga kababayan, magugulat kayo sa aking nadiskubre dito. Meron pong mali mga kababayan at napakalaking question mark dito po sa naging statement ng driver ni Yusek Cabral. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, bubulol ako. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong magkaibang interview ng driver ni Yusek Cabral, no, sa mga media. Yung una, dito po yan sa ANC. No, pangalawa, dito po yan sa Bilyonaryo News Channel. And eto mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti itong kanyang mga sinasabi dito dahil meron po talagang napakalaking mali, no, sa kanyang mga binitawang statement noong siya ay in-interview. Nakaganyan. Kwento mo naman anong nangyari? Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na tambay po kami at papalipas po ng parang ano lang po, matatanggal na stress. Patawa-tawa pa si kuya. Tinanong siya nung media, no, nitong taga-ANC. Kwento niyo naman sa amin kuya kung ano po talaga yung nangyari. Sabi niya, umaga daw po, tumambay sila dyan sa may Cannon Road. No? At ang rason ay nagpapatanggal daw sila ng stress. Driver to driver ni Yusek Cabral to mga kabatid. Yun po yung katungkulan niya kay Yusek. Paano mo nalaman na or paano mo nasabi na stress kayo? Saan kayo na-stress? At bakit sa gilid kayo ng Cannon Road nagtatanggal ng stress? Di ba nga papunta kayong Baguio? And ano ba ang kadalasang mga kapatid, rason kung bakit pumupunta tayo ng Baguio? Hindi po ba mga kababayan mamasyal? Mag-unwind? Para makaiwas muna sa stress sa ating mga trabaho? Or sa ating mga pamilya na mga matitigas ang ulo? Diba yun ang kadalasang rason mga kapatid kung bakit namamasyal tayo sa ibang lugar? Para mag-unwind, umiwas sa stress. Pero ayon dito sa driver, no? Kaya sila napunta dyan, no? Kung saan nahulog si Cabral di umano sa bangin, ay tumambay daw sila para magtanggal ng stress. Diyan pa lang, may question mark na mga kapatid. Pero maya-maya, eto talaga, no? Maya mga kababayan, mabubuking natin na medyo nagsisinungaling si kuya. Malaking bagay ito mga kapatid para dito sa investigasyon sa pagkawala ni or pagkamatay ni Yusek Cabral. Ito mamaya pakinggan nyo. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio. Kumain. So sabi niya, pinaalis daw sila ng mga pulis, no? Nung tumambay-tambay sila diyan sa lugar na 'yan, pinaalis daw sila ng mga pulis dahil delikado daw, no? Accident prone area. 'Di ba? At pagkatapos, dumiretso daw sila ng Baguio. And base dito sa the way niya kinikwento mga kabatid, no? Makikita natin dito na hindi siya familiar sa mga lugar na yan dyan sa somewhere in
Quezon Road to Baguio. Kasi nga mga kababayan, huminto sila sa isang lugar na isang accident-prone area to the point na sinita sila ng pulis. And mga kapatid, sana matukoy kung sino yung pulis na naka-duty that time sa lugar na yan. Bilang patunay mga kababayan na nanggaling nga sila dyan at sinita sila ng pulis. Malaking bagay yon mga kapatid. And ito na nga, nung pinaalis sila ng pulis, dumiretso sila ng Baguio. At ano ang ginawa nila sa Baguio? Eto. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio. Kumain tapos check-in. Tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. So, dumiretso daw sila ng Baguio, kumain, tapos nag-check-in. Tapos niyaya daw siya uli dyan mga kababayan, pabalik ni Yusek Cabral. Ang tanong bakit? Anong meron sa lugar na yan? Bakit kailangan bumalik ni Yusek Cabral dyan samantalang nandun na kayo sa Baguio? Ang sabi mo kanina, nagtanggal lang kayo ng stress. 'Di ba? So, bakit kailangan bumalik ni Yusek Cabral dyan? Ano ang pinakarason? Kung gusto lang naman magliwaliw or mag-unwind ni Yusek Cabral, dahil dito sa mga kinakaharap niyang issue. Pinilit daw siya ni Cabral or niyaya daw siya ulit ni Cabral na bumalik sa lugar na yan. Ang tanong mga kapatid, bakit? Kasi nasa Baguio na lahat eh. That time nasa taas na kayo eh. Nasa Baguio na kayo. Pwede naman kayo mamasyal. 'Di ba? Pwede naman kayo magliwaliw diyan sa taas ng Baguio, maglilibang-libang. Bakit diyan pa? Sa lugar na 'yan. Ano bang meron sa lugar na 'yan? Bakit gusto ni Yusek Cabral bumalik diyan? Yun yung isang tanong dito mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Dito mga kababayan, may nakita akong mali. Sabi daw ni Yusek Cabral, pagkatapos nilang kumain doon, mag-check-in, niyaya daw siya ni Yusek Cabral mga kapatid na mga alas 3 bumalik tayo doon. Tapos ang sagot niya, mamaya na lang po ma'am. Mga kapatid, tandaan nyo, ito driver to ni Yusek Cabral ha. Hindi siya kaano-ano, wala silang love affair ni Yusek Cabral. Straight na driver siya. Sinabihan sa ni Yusek Cabral na bumalik na tayo doon. Pero anong sagot niya? Mamaya na lang po ma'am. Driver ka lang, Tapos sasagutin mo ng ganyan yung amo mo? Kung ako mga kababayan, kung ako nasa katayuan ni Yusek Cabral, tapos sinabi ko na, oy driver, bumangon ka na dyan. Bumalik na tayo doon. Kung saan tayo sinita ng polis kanina. Tapos sasagutin mo ako, mamaya na lang po sir. Abay, ora-orada, masisisanti ka sa akin. Sisibakin kita kaagad. Anong karapatan mo para sagutin mo ako ng ganyan? 'Di ba? Driver lang kita. At kung saan ko gustong pumunta, dalhin mo ako doon. Wala kang karapatang sagutin ako ng mamaya na lang po. Dito pa lang mga kababayan, meron ng nakakadudang statement itong driver ni Yusek Cabral. Biruin mo yan. Sagutin mo ng ganyan yung amo mo. Undersecretary ng DPWH yan. Tapos kaya mo makipag-usap ng ganyanan. Tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Ang linaw na mga kapatid ha. Mamaya na lang po ma'am. Tsaka mga kababayan, ang sabi niya, pagkatapos silang sitahin ng pulis, dumiretso sila ng Baguio, kumain, nag-check-in. Ano yan? Iisang kwarto kayo ni Yusek Cabral? Ganun na ba kayo ka-close ni Yusek? Na nag-check-in kayo sa iisang kwarto? Seryoso ka ba kuya?
Dito mga kapatid, hindi dinitalye dito kung saan yung hotel. Pero sa isang interview, nakadetalye doon kung saang hotel sila. Anyway, tuloy muna natin to. Bumaba kami kung mga 2:30. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bumaba sila dyan pabalik mga kapatid sa lugar na yan, no? Sa tawag dito, sa sa sitio Maramal, no? Barangay Camp 4 sa Tuba, Benguet ng 2:30. Nakarating daw sila ng alas 3. Oh. Ayon sa kanya ha, alas 3 sila nakarating. Mga kababayan, mamaya, no? Dito ko masusunog itong taong to. 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Oh. 2:30 sila umalis sa hotel. Yung hotel hindi binanggit dito pero dito sa isang video mga kapatid para mas malinaw, no, dito natin na panoorin. Kasi na-research ko na lahat. Baba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. De, Kumain doon sa malapit sa... ito. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Oh. Nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa... Kumain doon sa malapit sa... Iyon, hotel. Okay. Oh. Tapos Pagkaalis pala nila mga kapatid doon, sinita sila ng forest, dumiretso sila doon sa Baguio. At kumain sila doon katabi di umano ng Ion Hotel sa Baguio. Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, yung Ion Hotel na yan, nakikita ko dati yan sa sentro mismo ng Baguio. Mga kapatid, no? Sa sentro po yan ng Baguio. Oh. At pagkatapos mga kababayan kumain, syempre nag-check-in sila. tapos kumain, Oh. doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Oh, sa Ion Hotel sila. Napaka-importante ng mga detalye na to. No, kaya lumipat tayo dito sa video na to dahil dito, no, klarong-klaro po yung statement niya dito at dito ko siya nahuli mga kapatid. Nag-check-in sila sa Ion Hotel. No, yun ang sabi niya. At pagkatapos, Bandang mga 2:30, sabi niya, baba kami, papunta rito. oh, 2:30 daw mga kapatid. 2:30 in the afternoon to ha. Niyaya na daw siya ni Yusek Cabral na bumaba na daw pabalik diyan, no? Dito sa Camp 5. 'Di ba? Dito po sa Camp 5, dito sa Sitio Maramal Camp 5, Barangay Camp 4 sa Tuba, Benguet. No, diyan po yung Buwed. 'Di ba? Diyan po matatagpuan yung Buwed River mga kababayan na kung saan diyan po nakuha yung bangkay ni Yusek Cabral, no? Pagkatapos, ito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Oh, consistent siya. Dito kanina, sabi niya 2:30 daw, no? Bumiyahe na sila at pagdating nakarating sila ng dito sa Buwed mga kapatid, dito sa barangay sa Camp 5, Barangay Camp 4, nakarating sila ng 3:30, no? Consistent siya dito sa dalawang to. Kanya nga lang mga kababayan may mali. At eto, Camp 5 yung lugar kung saan nakita ang bangkay ni Yusek Bernardo, ni Yusek Cabral. Galing sila mga kababayan ng Ion Hotel. Oh. Ang Ion Hotel mga kabatid, matatagpuan po yan, no, sa gitna ng Baguio. Sa pagkakaalam ko parang bandang kuan yan Binis Hotel, parang ganun. Nasa sentro ng Baguio yan mga kababayan. Ang distansya yan mga kabatid, no? Ang distansya po ng Ion Hotel hanggang doon mga kababayan sa Buwed, no? Sa Buwed River diyan sa may Sitio Maramal Camp 5 ay around 20 mga kabatid, 18 to 20 kilometers. Oh. 18 to 20 kilometers. Bakit kailangan nating malaman to mga kabatid? Dito kasi mga kababayan, nabutasan ko po itong driver ni Yusek Cabral. Ang sabi niya, 2:30 mga kabatid ng hapon, bumiyahe na sila pababa, no, ng Camp 5. No, diyan sa may Buwed River kung saan nakuha ang bangkay ni Yusek Cabral. At 2:30 bumiyahe sila, nakarating sila ng 3 o'clock na kung saan consistent siya dito sa dalawang video na ito, no? Pero mga kababayan, 2:30 hanggang alas 3 mga kabatid, imposible mong makuha ng ganyan kabilis yung pagbaba.
Bakit kamo mga kababayan? Alas 2 pa lang mga kabatid ng hapon dyan sa Baguio, sandamakmak na ang siksikan dyan mga kababayan ng mga sasakyan. Sobrang traffic niyan mga kabatid. No? Hanggang kuan po yan, hanggang minsan hanggang alas 8 ng gabi, traffic pa rin dyan sa loob ng Baguio. Siksikan dyan mga kababayan ang traffic. And ang distansya nga is 18 to 20 kilometers. Paano mo makukuha sa kalahating oras, no, na biyahe ang lugar na yan kung doon pa lang sa taas ng Baguio, no, naipit ka na sa sobrang lala ng traffic. Di ba? Kahit sabihin nating holiday yan, no, hindi mo makukuha ng ganyan kabilis. Di ba? Paano ka nakapagbiyahe ng ganyan kabilis pababa? Sa totoo lang mga kababayan, pagpababa ka ng Baguio, hindi ka talaga pwedeng humarurot dyan. Dahil liko-liko ang daan dyan. Yung Cannon Road na yun mga kabatid, puro pa ganyan-ganyan yung daan yan, pasikot-sikot. Ngayon hindi ka pwedeng humarurot dyan pababa. No? Yan nga ang pinakamahirap dyan pagpababa Dahil apak ng apak ka sa preno. 18 to 20 kilometers ang distansya mga kababayan. Kinuha niya ng 30 minutes yung biyahe mga kabatid. Paano mo ginawa yan? Samantalang alas 2 pa lang ng hapon, simula na ng traffic talaga dyan. Yung sobrang lala na traffic ng Baguio. Sa traffic pa lang, uubos ka na ng kulang-kulang 40 minutes. Tapos ikaw, 2:30 kayo umalis. Nakarating kayo, binaba mo siya dyan sa Camp 5 ng alas 3. Saan kayo dumaan? Wala nang ibang daan yung Cannon Road na yan, mga kababayan. Kabisado ko yan, minumotor ko lang dati yan Sa Trancoville lang ako nakatira dati mga kabatid. Nung ahente pa lang ako, akyat baba ako ng Baguio. Diyan ako dumadaan sa sa Cannon Road na yan. And base sa akin na research kanina, merong part pa dyan mga kababayan, from Camp 5 to Camp 7 mga kabatid na ginagawang daan. So paano ka nakarating dyan within 30 minutes galing dito sa Ion Hotel? Dito ko siya nabutasan mga kababayan na nagsisinungaling itong taong to. No? Nagsisinungaling po siya. 18 to 20 kilometers mga kabatid yung distansya. Dyan pa lang sobrang layo na. I-consider mo pa yung traffic sa Baguio. Tinanong ko nga dito sa Gemini Sabi ko dito, tawag nito. Meron akong tinanong dito Kung aalis ako ng 2:30 PM, kakayanin ko ba ibiyahe ng 30 minutes galing sa Ion Hotel papuntang Sitio Maramal, Camp 5 kung saan dito yung lugar na nalaglag si Cabral. Ang mismong Gemini mga kababayan, alam niyo ano sagot? Eto. Sa madaling salita, medyo alanganin ang 30 minutes, Lalo na kung aalis ka ng 2:30 PM. Bakit? Number 1, trapiko sa loob ng Baguio. Peak hours yan mga kabatid. Peak hours po talaga yan. Yung mga oras na yan. Dati nga Trancoville lang ako, babiyahe ako ng La Trinidad doon sa kaibigan ko. Kasi nagka-canvas kami dati ng mga gulay mga kababayan sa Trading Post. May pwesto kasi yung kaibigan ko doon sa Trading Post. Straight na yung daan nun Pero mga kabatid, naiipit ako sa traffic. Yung tawag nito, yung 20 minutes na binabiyahe ko galing doon sa may strawberry farm. Kasi sa tapat noon, nandun nakatira yung kaibigan ko. Galing doon mga kababayan, pag mga alas 12 na ng gabi, nakukuha ko lang yan ng 20 minutes pauwi doon ng Trancoville sa may Alfonso Tabora. Doon ako nakatira dati. Pero pag umaga ako bumiyahe mga kabatid, galing doon sa Trancoville sa may barangay Alfonso Tabora, papunta doon mismo sa tapat ng Strawberry Farm,
no? Na kung saan doon nakatira yung kaibigan ko, inaabot ako mga kababayan ng mahigit 1.5 oras dahil sa traffic po mga kapatid. Umaga yun ha. Oh. Malapit lang yun mga kapatid kumpara dyan sa Camp 5. Galing ka sa Ion Hotel or Ion Hotel. Ito mga kababayan, no? Ang distansya po mga kapatid, 18 to 20 kilometers, kinuha niya ng 30 minutes. Dayo lang siya dyan sa Baguio. Paano mo ginawa yun, driver? Ang galing mo naman. Oh. Di ba? Dito talaga mga kababayan, sabi kanina pa talaga mga kapatid, pinaulit-ulit ko tong video na to. Itong sa ANC. At yun na nga, nakitaan ko na siya ng butas dito dahil yung sinabi nga daw ni Cabral sa kanya na bumaba tayo doon, no, sa Camp 5. Sabi niya, mamaya na lang po ma'am. Diyan pa lang, may foul na may mali na Pwede mo bang sagutin yung amo mo ng ganyan? Tapos nag-check-in kayo sa hotel. Oh, babae at lalaki kayo. Amo siya, driver ka. Iisang kwarto kayo. Ganon na ba kaburara si Jose Cabral? Na isasama kanya sa iisang kwarto? At dapat mga kapatid, ma-check din ng mga otoridad yung mga binanggit niyang lugar. Kung totoong nanggaling sila doon. Kasi doon pa lang sa nag-check-in sila sa kwarto na magkasama silang dalawa ni Jose Cabral. Mga kababayan, ewan ko lang kung maniniwala kayo doon kasi ako ayaw maniwala doon No? May mali na talaga doon. Tapos yung sinagot pa si Cabral na mamaya na lang po ma'am. Pwede ba yon? Driver ka, sagutin mo ng gano'n yung amo mo? Oh. Di ba? So habang pinapanood ko to kanina, parang although may nakikita na nga akong mali dito sa mga pinagsasabi niya, hindi ako nakontento. Kaya ni-research ko yung iba pa niyang interview at eto na nga ang nakita ko dito. Dito na nga niya nabanggit yung mga pangalan ng hotel. No? At dalawang bagay yung nakita ko dito mga kapatid sa dalawang video na to. Consistent siya doon sa sinasabi niyang oras. 2:30 daw. Dito 2:30. Dito sa kabila 2:30 din. 3:00 sila nakarating mga kababayan dito, no? Sa Camp 5. Paano mo ginawa yan? No, sir. Ang bilis mo naman. Traffic dyan sa Baguio. No? Yung mga ganyang oras sa sentro ng Baguio mga kapatid, aasahan mo talaga ang traffic dyan. Kahit hindi mo na i-research, no? Pag nandyan ka sa Baguio at magbubook ka ng Grab, nako mga kababayan, makikita mo namumula yung mapa. Oh, senyales sa grabe yung traffic ng mga time na yan. Nangyari to mga kapatid, 19, 18. Kahapon to hindi ako nagkakamali Nandun sila kahapon 19 dahil madaling araw na natagpuan yung bangkay ni Yusek. Pero kahapon 18. O ano bang araw kahapon? Huwebes. Diba? Pag mga ganyang araw sa Baguio, mga kababayan, tambak ang tao niyan. Siksikan yung mga sasakyan dyan. Kaya nga ako dati, mga kapatid, no? Yung motor ko, doon ko pa pinaparking sa may bandang sa may bandang palengke sa likod niyan. Dahil doon lang ako pwedeng pumarking. Pag dyan mismo sa sentro ka magparking, mahihirapan ka makaparking dyan at hindi basta-basta nakapagparking dyan yung mga motor. No? Dahil siksikan nga yung mga sasakyan dyan, bawal dyan ng mga obstruction sa daan. Oh. Kasi sobrang traffic dyan. Pero itong driver ni Jose Cabral, mga kababayan, walang traffic sa kanya. 2:30 umalis sila, nakarating ng 3:00. Paano mo binahi to pababa? Oh, 120? 120 yung kurbada mo dito? Sa sasakyan mo? Oh. Dito ko siya nabutasan ng todo, mga kabatid. Kasi yung Camp 5 din, malayo-layo yan Literal na malayo-layo yan, mga kababayan. At isa yan sa mga palatandaan ko dati pagka paakyat na, malapit na sa paakyat ng Leon. Nung mga unang araw ko na umaakyat yan sa Baguio, way back mga 2014. No, yan yung mga palatandaan ko. Pag malapit na sa bandang Leon. Kasi nga parang may last na arko kang dadaanan diyan Yung parang toll gate mo, yun yung dinadaanan diyan.
Wala, mga kababayan. Nagsisinungaling itong driver na to. No? Binalik-balikan ko talaga yung mga video niya, yung mga interview niya para makahanap lang talaga ako ng posibleng butas. At ito nga mga kapatid, nabutasan ko siya dito, literal. Literal mga kababayan. So kung isa-summarize natin, nagbanggit siya na may sumita sa kanilang pulis. Madaling i-trace yan mga kapatid kung totoo yan. No, kasi ayon sa kanya dito kasi hindi niya kwento na bumaba pala si Jose Cabral sa sasakyan. No? Pero dito mga kababayan, nakwento niya dito na bumaba si Jose Cabral sa sasakyan, tsaka sila nilapitan ng mga pulis. Ito, pakinggan nyo. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa na kung papunta ron. Ito. So, iniwanan mo siya. Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. pinaboy po kami ng pulis eh. Ito. Hindi po siya. Oo. Tapos tatayo. Kaya lang, Ay, ito pala ito si. Oh. dito Saan? po. Saan? Yan. Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Oh. Siya umupo? Diyan? Nauupo siya dyan. Oo. Oh, naupo si Cabral diyan, no? At nagpalipas nga daw sila ng stress. Bumaba sa sasakyan, no? Sa madaling sabi, bumaba sa sasakyan itong si Jose Cabral at umupo diyan, no? At sinita sila ng pulis ito. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Mm. Na baka sabi ko, baka mahulog. Oo. Ma-off balance. Kaya sabi ko, huwag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Mm. Oo. Eh, 3 beses ko siya sinaway. Mm. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, Oh, nilapitan sila ng pulis. Sa madaling sabi mga kababayan, yung pulis na lumapit sa kanila, nakita nila si Jose Cabral. No, kung pagbabasihan natin yung kwento nila. Ngayon, dapat hanapin mga kapatid kung sino yung pulis na nakadestino sa lugar na yan. At tanungin kung totoo nga ba yung kwento nito. 'Di ba? Oh. Pwede 'yon mga kababayan. And I'm sure kung nakita ng pulis si Jose Cabral, mare-recognize siya dahil sikat na sikat si Jose Cabral eh. No? Imposible naman na yung mga pulis na yan, hindi nila alam kung sino si Jose Cabral. Oh. Yan ang unang dapat gawin, hanapin yung mga pulis. Pangalawa mga kababayan, i-double check doon, no, sa Ion Hotel mga kabatid, kung may nag-check-in ba talaga doon na Jose Cabral. Bago yon, yung kinainan pa pala nila. 'Di ba? Yung kinainan muna nila ang dapat tignan. Oh. Kasi I'm sure mga kababayan, may mga CCTV po 'yon. Oh. Pati yung hotel, yung Ion Hotel mga kapatid, balikan din dapat 'yun. No? At i-double check sa record nila. Imposibleng hindi 'yon naka-record mga kababayan. Oh. Dito pa lang kasi mga kapatid, nakita ko na yung mali eh. No? Nakita ko na yung mali na kung saan nagsisinungaling itong taong to. Saan ka nakahanap? 18 to 20 kilometers. Bumiyahe ka pababa niyan within 30 minutes. Na parang walang traffic at diretso yung daan. Di ba? Naniniwala ba kayo? Oh. Sa mga taga Baguio, mga kapatid na makakapanood itong ating vlog, I'm sure mag-a-agree kayo sa sinasabi ko dito. Or kahit nga si Mayor Magalong siguro eh. No? Hindi maniniwala sa kwento nito, mga kababayan. No? Hindi paniniwalaan ni Magalong to. Yung mga taga Baguio makapagpatunay nito, mga kapatid. No? Nagaling Ion Hotel hanggang dyan sa Camp 5, no, kung saan po natagpuan ang bangkay ni Cabral, imposible mong mabiyahe yan ng kalahating oras. From 2:30, no, to 3 o'clock, mga kababayan, nakarating sila dyan. Oh, nakarating sila mga kapatid. Ulitin natin to dito. bago ko naman iwan, nakaupo po sa Baguio, kumain, tapos check-in, tapos biyaya po ulitin niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am.
Bumaba kami po mga 2:30. Oo. Dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa Oh. Alas 3 ha? 2:30 sila bumiyahe, nakarating sila dyan ang alas 3. Ang bilis mo kuya. Ibang klase ka talaga. alis 1 hour. Pagbalik ko po dito, kami sa iyon, nag-check-in na. Oh. Bandang mga 2:30, Oo. nababa kami papunta rito. Oh. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Oh, consistent siya mga kapatid. Consistent talaga siya. Dito ko talaga siya nabutasan mga kababayan. Na kung saan sabi ko, imposible mong magawa yan. No? Sobrang lala ng traffic ng Baguio sa ganyang mga oras. Tapos makakababa kayo ng ganyang kabilis? Oh, kalahating oras lang nakuha nyo, 18 to 20 kilometers ang layo. Galing mo naman driver, bossing. Oh, eto pa. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manny. Parang dito pa, may mali pa yata oh. Yan sumilip ako Natatakot naman Ito pa. ako doon. Sabi ko, balikan dito ng 3 o'clock. Oh. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Oh. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. 1 hour, tiningnan daw yung si Cabral, hindi naman daw umaalis. At ang tinuturo niya, doon lang daw mga babayan. Ibig sabihin, no, nakikita mo si Yusek. No? Kitang-kita mo. Nasabi mo pa nga na hindi siya umaalis eh. Di ba? Sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko dito, hinahanap ko. 1 oras daw. Mga kapatid, nandyan lang daw si Yusek, hindi naman daw umaalis. Oh. Sa kanya galing yung kwento na yan ha. Tapos, Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako. Pagbalik ko dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip. pagbalik daw niya dito mga kapatid, sa mismong binabaan niya kay Yusek, oh, nawala na si Yusek. Nandiyan ka lang sa unahan, nakatingin ka sa kanya. Nagawa mo siyang bantayan sa loob ng 1 oras. Di ba? Tapos pagbalik mo, wala na si Yusek dyan. Saan siya nagpunta? Oh. Kung nakabantay ka lang sa kanya, saan siya nagpunta? Di ba? Dito ba lang mga kapatid, mali na naman siya. Binaba niya si Yusek, pumunta daw siya sa unahan. Oh, tiningnan daw niya uli habang nandun siya sa unahan, tiningnan niya si Yusek. Ibig sabihin, malapit na yung distansya nila. Oh, mga 1 oras na daw, hindi pa rin umaalis si Yusek dito. Oh. Tapos pagpunta niya dito, wala na si Yusek. Saan napunta si Yusek? Bossing. Oh. At bakit ang una mong ginawa or bakit may mga assumption ka na baka tumalon siya? Bakit yun agad ang pumasok sa isip mo na baka tumalon siya? Oh. Hindi ba pwedeng baka sumakay siya ng ibang sasakyan? In the first place, no? In the first place, ano ang sapat na dahilan para maisip mo na baka tumalon si Yusek? Yun eh. 'Di ba? Ano ang pinakauna mong dahilan or ano yung mga posibleng dahilan bakit tatalon si Yusek diyan? Kasi ang unang pumasok sa isip mo, ang assumption mo kaagad, nung pagbalik mo diyan na wala na si Yusek, baka tumalon siya. Bakit mo naisip na ganun? Ano ang posibleng dahilan para tumalon si Yusek diyan? 'Di ba? Oh. Isa yan mga kabatid sa mga dapat niyang sagutin. Hindi mo maiisip na tatalon si Yusek dyan kung wala kang nakikita na parang mali kay Yusek. Oh, kung hindi mo siya nakikitaan ng medyo
kuan, 'di ba? Something na unusual sa kanyang behavior. Kung wala kang nakitang something sa kanyang body language habang magkasama kayo, hindi mo maiisip na tatalon siya diyan. Bakit naisip mo na baka tumalon siya? Kasi yun daw ang una niyang ginawa eh. Yun agad ang unang pumasok sa isip niya. Sa anong dahilan para tumalon si Yusek diyan? Ko po dyan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako. Nagtanong ako doon ng... Nakuha mo pa talagang tumawa-tawa habang kinikwento, ano? May nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae. Wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang ano. Hindi ko nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko So 2 oras kayo dyan. Diba? Sabihin niya sa kalahating oras kasi 30 minutes mo lang binabiyahe eh. Diba? 18 kilometers binahe mo from 2:30 to 3 p.m. So sabihin natin 30 minutes yung biyahe mo paakyat. Oh. So 1 kalahating oras kayo dyan na nandyan kayo. At yung buong 1 oras na yon sa 1 kalahating oras, nakatingin ka lang sa kanya. Anong ginawa mo doon sa natirang 30 minutes bago mo siya binalikan dyan? Mahuhuli to mga kapatid sa sarili niyang kuan, ano? Sa sarili niyang bunganga, maniwala kayo sa akin. doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyot ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng ano, wala po. Doon ako nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung mukha. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na doon nakita ako dito sa baba. Ay nako, bossing. Sana mapanindigan mo yung kwento mo, ano. Dito ako hindi maka-get over eh. 18 to 20 kilometers. Bumiyahe kayo ng ng kalahating oras lang. Ano 'yun? Walang traffic sa Baguio. So ito yung mga pointers dito mga kabatid, no? Na nakita ko dito na mali. Unang-una pumunta daw sila. Bumiyahe sila ng Cannon Road para mag-unwind, no? Magpatanggal ng stress. Huminto sila sa gilid ng Cannon Road. Pagkatapos, nag-check-in silang dalawa ni Yusek sa hotel. Saan kanyan? Driver at amo. Nag-check-in sa isang kwarto. Oh. Pagkatapos, bumiyahe sila pabalik dyan. No? Kinain nila tong 18 to 20 kilometers kasama yung traffic sa Baguio. Kinain nila within 30 minutes, nakabalik sila dyan. Oh. Nung binaba niya si Yusek dyan, mga kababayan, 1 oras niyang binabantayan si Yusek. Oh. 1 oras na, hindi pa daw umaalis si Yusek. Di ba? At pagkatapos nun mga kabatid, no? After how many minutes lang, nawala na daw si Yusek. At ang unang pumasok sa isip niya, baka daw nahulog. Oh. Or baka daw tumalon. Ngayon, ang tanong, paano mo nasabing tumalon? 'Di ba? Paano sumagi sa isip mo na baka tumalon yung amo mo? Meron ba siyang pinagdadaanan? Oh. Meron bang unusual sa kanyang mga galaw na yung tipong na parang gusto mag-commit ng gustong kitilin yung kanyang, hindi ko na mabanggit dito dahil bawal sa YouTube eh. 'Di ba? Meron ka ba mga unusual na mga galaw na nakita sa kanya? Na kung saan parang gusto na niyang tapusin yung kanyang buhay dito sa mundong ibabaw? Yun yung mga nakikita ko ditong questionable sa salaysay nitong taon to. Paano mo nasabi na tumalon siya?
Masasabi mo kasi yan kapag may nakita ka na something na mali sa kanyang mga galaw. Pero pag wala naman, di ba? Pero mga kababayan, sabi ko sa inyo, mahuhuli itong taong to sa sarili niyang bunganga. Ang dami talagang mali sa kanyang mga sinabi dito. Kaya paulit-ulit yung pinanood tong mga video niya, mga kapatid, 2 interview niya. Consistent lang talaga siya sa oras. No? Sa oras ng pagbalik nila doon. Yun lang. Doon lang siya naging consistent. 2:30. 2:30 dito sa ANC. 2:30 dito sa Billionaire News Channel. Oh. 30 minutes nila parehas binahe, mga kapatid. 30 minutes dito. 2:30, 3 p.m. na nandun na sila sa baba. Dito din, 2:30 sila umalis. 3 p.m. nandun na sila sa baba. Yun lang ang consistent siya dito, mga kababayan. Sa sobrang pagiging consistent niya, dito ko siya nabutasan. Dahil ang distansya niyan is 18 to 20 kilometers. No? Yung layo niyan, mga kabatid, galing doon sa sentro ng Baguio. Galing doon sa Ion Hotel. Oh. Kinuha lang nila ng 30 minutes. Ang galing, di ba? Rush hour yun, mga kababayan. Rush hour po yun. Oh. Subukan nyo, mga kabatid. No? Kahit motorin nyo na lang. Tignan nyo kung makuha nyo ba ng 30 minutes itong distansyang ito pababa. Oh. Imposible. Huli na siya dito, mga kapatid. Ano? Huli na po siya dito kung tutuusin. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon sa video ito, mga kapatid, huwag nyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko sa inyo, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto. Hindi ko rin ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo. No, syempre, mga kapatid, bawat opinyon po natin, no, kung hindi kayo agree sa sinasabi ko dito, nire-respeto po natin yan. No, kung agree naman kayo, then good. 'Di ba? Iisa po tayo ng iniisip, mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.